Ang free agent na si Saddiq Bey ay pumayag ng pipirma ng 3-year $20 million sa Washington Wizards ayon yan sa report ni Adrian Wojnarowski ng ESPN. Si Saddiq Bey ay dating naglaro sa Atlanta Hawks kung saan nag-a-average niya ito ng 13.7 points while shooting 41.6% from the field at 31.6% from beyond the arc. Paniguradong magbibigay siya ng size at konting shooting sa labas para dito sa Wizards. Samantalang, ang veteranong guard naman na si Kyle Lowry ay pipirma muli sa Philadelphia 76ers ng 1 taon ayon yan sa report ni Adrian Wojnarowski. Di naman nila nilagay kung magkano pero ayon dito sa Spotrac.com ay pipirma si Lowry ng 1 taon worth $3.3 million. Ayon naman sa report ni Shams Charania, si Josh Okogie ay muling babalik sa Phoenix Suns kung saan pumayag nga ito na pipirma muli ng 2-year $16 million. Ayon dito kay Bobby Marks, ang Phoenix Suns ang unang team na umabot na sa $400 million ang payroll. Ang projected salary ng kanilang mga player ay aabot sa $223 million at ang projected tax ay aabot naman ng $198 million. Dagdag pa ni Bobby Marks, ang moves na ito ay isang matalinong moves kung saan ang pagpapirma nga ng 2-year dito kay Josh Okogie ay magbibigay sa kanila ng trade assets kung saan pwede nga daw itong i-trade ng Phoenix Suns ngayong season. Ayon pa kay Bobby Marks, ang salary ni Okogie ay hindi naman mapapasama doon sa mga salary ng kanyang ka-teammate dahil sa rules ng second apron. At kailangan daw talaga 2-year dahil pumirma ito under early bird rights. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang ibang team sa pagkuha ng mga free agent at ang Phoenix Suns ay sumobra pa nga sa second apron mga amigo. Pero ang Lakers ay hindi pa rin nakakakuha ng player na pwedeng mag-upgrade para sa kanila. Ayon sa report, interesado ang Lakers kina Lauri Markkanen at Wendell Carter Jr. Kung mapapansin nyo mga amigo, puro sentro ang kanilang tinatarget. Sinabi dati ni Austin Reeves na kailangan nila ng sentro na makakasama nga ni Anthony Davis, kaya naman ang unang target talaga nila ay itong si Jonas Valanciunas na ayon pa nga dito kay LeBron, kinausap nila ito pero hindi nga Lakers ang pinili at ngayon nga ay pumirma sa Washington Wizards. Kung titingnan naman natin mga amigo ang available center sa free agency, wala kang masasabi na talagang pwedeng mag-upgrade sa kanila. Ayon dito kay Trevor Lane ng Laker Nation ay okay daw itong si Moses Brown. Si Brown mga amigo ay isang sentro na may tangkad na 7 foot 2 inches na ngayon nga ay kinuha ng Lakers sa kanilang Summer League team. 5 taon na siya sa NBA pero wala namang permanenteng team mga amigo. Sa 5 taon na yan ay nakapaglaro na siya sa Blazers, OKC, Dallas, Brooklyn Nets, Cubs at Clippers. Wala talagang consistent role na ibinibigay ang team para sa kanya. Pumunta tayo sa target ng Lakers na si Lauri Markkanen. Si Lauri Markkanen mga amigo, kung talagang makukuha ng Lakers, ito ang tama dahil paniguradong magpipit ito next to Anthony Davis dahil sa kanyang shooting sa labas para magkaroon ng magandang spacing ang Lakers. Ang problema lang dito mga amigo, mukhang hindi papakawalan ng Utah Jazz itong si Lauri Markkanen. At kung papakawalan man siya, napakarami ang mga team na gustong kunin ito mga amigo. Isa na dyan ang Golden State Warriors. Isa pa sa tanong kasi dito mga amigo, sino ang i-offer ng Lakers bukod dito kay D'Angelo Russell para mapapayag nila ang Utah Jazz na sa kanila ibigay itong si Lauri Markkanen? Masakit man aminin, kaya hindi nakuha ng Lakers ang kanilang ibang trade target dahil mababa nga ang value ng kanilang mga player. Kaya nga ito nag-off-field in ng kanilang kontrata. At parang ayaw din silang tulungan ng ibang team. Si Wendell Carter Jr. ay talagang solid backup sana ni Anthony Davis, kung saan last season ay nakapaglaro nga ito ng 55 games para sa Orlando Magic at nag-average siya ng 11 points, shooting 52.5% from the field at 37.4% from beyond the arc. Okay din ang depensa nitong si Wendell Carter Jr.
The problem with Carter Jr. ay prone nga ito sa injury mga amigo. Ang pinakamaraming game na kanyang nilaro ay last 2021-22 NBA season pa kung saan nakapaglaro nga siya ng 62 games. Tandaan natin mga amigo, showing interest pa lang naman ang Lakers at hindi natin alam kung available ba sa trade or may offer na ba ang Lakers para sa kanila. Kayo mga amigo, sino ang gusto yung kunin dito ng Lakers? Si Lowry ba or si Carter Jr.?